Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangit at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating pagnonobena para sa ating mahal na poong Nazareno. Upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na wala hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang kapayapaan sa buong mundo, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit, katulad ni Ate Remy, Lerma, Leoncia, Lona, Roger, Judy, Juliet, Rudy, Jerry, Teresita, Sister Ter, Sister Eva, Mario. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus, ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak,
Kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta. Sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon sa Hari sa Sion. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang gili mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pagmamahal. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Pagmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kaniya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Hordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano pong nagiging reaksyon natin? Anong nararamdaman natin sa mga nalalaman nating matitinding problema sa iba't ibang panig ng mundo? Halimbawa po, yung ngayong pag-take over, di umano,
ng Amerika sa Venezuela. Halimbawa po ay yung patuloy na paghihirap ng maraming tao sa Gaza, lalong-lalo na ng mga bata. Yung malnutrisyon, kakulangan sa pagkain ng maraming mga tao sa Africa. Yung persecution ng mga Kristiyano na nagaganap sa Nigeria. Yung pagiging rampant ng prostitution, halimbawa sa Cambodia. Nababuzzer po ba tayo kahit papaano? Naapektuhan po ba tayo? Naawa po ba tayo? Well, dapat. Sana po, oo, ang sagot ninyo. Sapagkat kung hindi, may problema tayo. Dahil bilang mga Kristiyano, dapat. May puso tayo, kahit papaano lang. Na katulad ng puso ni Kristo, may puso para sa ating kapwa-tao. Lalong-lalo na sa mga lubhang nangangailangan ng tulong. Indeed, wala tayong significant na magagawa sa mga problemang yan. Maliban sa pananalangin. Pero hindi naman ibig sabihin, wala na po tayong dapat na gawin. Yun nga lamang, mas magfo-focus na lamang muna tayo sa lugar na kinalalagyan natin. Sabi nga po sa Ingles, think big, act small. O kaya, think globally, act locally. Yan po ang makikita natin ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na Diyos na nagkatawang tao. Nagbibigay sa atin ng pattern kung papaano natin i-address, tutugunan ang iba't ibang panig, ang mga problema sa iba't ibang panig ng mundo. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo na pinangalanan kung saan siya nagsimula, kung saan siya nanirahan, kung saan siya nagministeryo publiko. More or less dito lang ito. Sa Capernaum, lilipat siya sa iba't ibang bayan, pero localized din lang yan. Hindi magkakalayo yung bayang yan. Considering na hindi lamang naman ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ang mga tao noon sa buong mundo. Hindi lang naman ang bayang Israel, ang bansa noon. Nandiyan na rin ang Roma. Nandiyan na rin ang Greece. Baka nandiyan na rin ang China. Pero pansinin po ninyo, hindi nagpunta sa mga bansang iyan si Kristo. Hindi ba dapat ay narinig din sana ng ibang tao sa ibang bansa? Yung mga sinabi niya, yung mga aral niya, dapat nakita rin sana ng mga tao sa ibang lugar, sa ibang bansa, ang kanyang mga ginawa upang sila rin ay magkaroon ng biyaya, ng pananampalataya. Sa katunayan po, yung pinakamahalagang ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang paghihirap at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, lalong-lalo na ang kanyang muling pagkabuhay, doon lang din naganap sa kanyang mga kinagis ng magkakalapit na bayan. Pero hindi ibig sabihin, wala siyang ginawa. Puro nga siya gawa eh. Nachismis nga siya na nasisiraan na ng ulo dahil napapabayaan na niya ang sarili niya. Lagi siya kasing nangangaral. Lagi siyang nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapalaya sa mga demonyo, gumagawa ng mga himala at milagro para sa ibang tao, sa mga lubhang nangangailangan. Yun nga lamang, again, localized lang ang lahat ng yan. Pero, hindi ibig sabihin, walang epekto. O di ba? Ang pinagninilayan natin ngayon at ang pinagninilayan sa iba't ibang panig ng mundo ay yung mga dating localized na ginawa at sinabi ni Kristo. Kaya, wag po tayong matakot, wag tayong mag-alangan, wag tayong tamarin to act locally while thinking, having such concern globally. Bukod sa panalangin natin, may magagawa tayo sa lugar na kinalalagyan natin which can have a ripple effect, lalo na ngayon sa age ng social media. Kahit naman napakalayo natin sa ibang tao, sa ibang bansa, sa pamamagitan ng social media, po pwedeng malaman, makita ang ginagawa nating maganda.
Wala tayong magagawa significantly, marahil, para pigilin ng Amerika sa pag-take over ng Venezuela. Pero may magagawa tayo na hindi mangbuli ng kapwa natin. Mas maganda ka, mas gwapo ka, mas malakas ka, mas mayaman ka, mas matalino ka, bear with other persons. Yung hindi kasing lakas mo, yung hindi kasing sikat mo, yung hindi kasing active, yung hindi kasing madiskarte mo, bear with them. Huwag nang bubuli. Pupwedeng wala tayong magawa para masolusyonan ang gutom sa maraming lugar sa Africa, pero pwede tayong magbigay ng limos ng makakain sa alam nating hirap makahanap ng sapat na pagkain. Pwedeng wala tayong magawa para solusyonan ang rampant na prostitution sa Cambodia, maging sa Thailand, maging dito sa atin. Pero pwede nating hindi tangkilikin ang lahat ng yan. Pwede tayong hindi manood ng malaswa. Pwede nating itaas ang pagtingin natin sa mga kababaihan. Pwedeng wala tayong magawa para i-stop ang persecution ng maraming mga Christians sa Nigeria. Pero pwede nating igalang ang paniniwala ng iba. Pwede tayong maging responsable sa pagkukomento natin kahit sa kamalian ng iba through social media. Huwag yung kinakatay natin sila sa pamamagitan ng ating mga bully na salita. Something like that. Pero malaking bagay yon kasi ibig sabihin nun, may ginagawa tayo. As I said po, pwedeng magkaroon ng ripple effect sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi man, at least, binabawasan na natin ang problema at ang kasalanan sa mundong ito. Tingnan po ninyo, kahit na lamang dito sa ating bayan sa Pilipinas, pwedeng wala tayong magawa sa ngayon significantly para solusyonan ang napaka-massive na corruption. Pero po pwede tayong maging honest, po pwede tayong magkaroon ng integrity, po pwede tayong makisalamuha sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating pamilya, ng may katapatan. Mga Mr. at Mrs., huwag kayong naglilihim sa isa't isa. Mga Mr. at mga Mrs., vice versa, ha? Huwag kayong basta kumukuha ng pera sa wallet ng inyong asawa na hindi kayo nagpapaalam, ha? Corruption din yan. Sa mga anak, ayan, may pasok na naman. Huwag kayong lilikha ng ghost project. Huwag yung sasabihin sa nanay o tatay ninyo, may project po kami at kinakailangan namin ng 400 pesos or 500 pesos. Yung pala, wala naman talagang project. O kung meron man, 100 lang. O di ba yung 400, kickback mo na. Ghost project yan. At sa mga magulang, lalo na sa mga nanay na nag-push sa kanilang mga anak na mamasko, sa mga ninong at ninang nito, yung napamaskuhan nila, ipinangako mong itatago mo. Anak, itatago ko muna. Naka. Itatago lang ha. Wag gagastusin yan. Kapag hinastos mo yan, isang malaking scam yan. Bata pa lang sila, alam na nila. Ang scam at naranasan pa nila sa kanilang nanay. Wala man tayong magawa significantly globally, we can act significantly locally. Yung ibigay natin ang best natin, yung magagawa natin, ibigay natin yung best na karakter natin, yung maging magandang at magaling na pakikipagkapwa-tao, magalang na pakikipagkapwa-tao, marespetong pagtrato sa ating kapwa-tao, pagiging masipag sa lahat ng trabaho, pagbibigay ng walang hinihinging kapalit, pagiging mabuti, meron man o walang nakakakita. Ito yung hinihingi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag na po nating dagdagan ang problema pa ng mundo. Isipin po ninyo, yung mga nakakasalamuha natin, kahit paano aware din naman ang mga yan sa problema na ng mundong ito. Unconsciously or consciously, nagre-register yan sa kanilang isipan kasi nakakakita sila niya na sa social media, napapanood sa mga balita sa TV. Kahit paano, malayo man yung mga problemang ito, may epekto yan sa pagkatao ng isang tao.
Naiisip niya, mundo napakasama na. Ang mundo wala na talagang pag-asa. Kahit saan ka magpunta mayroong problema. So, may epekto 'yon kahit papaano sa kahit sino, lalo na sa expose sa social media. Dadagdagan pa ba natin? Lalong-lalo na tayo na lagi nilang kasama, lalong-lalo na tayo na nakikita, nakakasalamuha at yung ginagawa at sinasabi natin ay diretsong epekto sa kanila, 'di ba? Dinagdagan pa natin sa halip na bawasan na natin, sa halip na sa pamamagitan natin ay maisip pa rin nila kahit papaano mabuti pa rin ang mundo, meron pa ring mga mabubuting tao. Narinig po natin sa Ebanghelyo kung ano yung epekto na ginawa ni Kristo sa lugar na kanyang pinuntahan, sa lugar kung saan siya nagpubliko business, sa lugar kung saan siya nagpublikong ministeryo. Ano yung analogy sinabi dito? Ang mga bayan na nalugami na, nasanay na. Matagal lang nagsasuffer sa kadiliman, suddenly ay nakakita, nakaramdam ng kaliwanagan. Tandaan po natin gaano man katindi ang kadiliman, basta may konting liwanag, kayang talunin ng kahit konting liwanag ang napakalaking kadiliman. Kahit naman napakadilim, magsindi ka ng isang kandila, ang mapapansin ora mismo, hindi yung napakalaking dilim, kundi yung kandila na yan. Kahit isa lang yan. Ganon ka makapangyarihan ang kaliwanagan sapagkat sa totoo lang, ang totoo sa dalawa ay liwanag, hindi naman ang dilim eh. Ang dilim ay sinasabi, maging ng science, it's just the absence of light. So habang may liwanag, walang dilim. Kaya sana sa gitna ng kadilimang bumabalot sa mundong ito dahil sa marami ng mga pagkakamali at kasalanan ng tao, isa tayo sa maging liwanag. Sana kapag sabihin naman ng ating kapwa-tao, napakasama na ng mundo, sana hindi tayo isa doon ha. Sana hindi tayo isa sa mga nagpapasama ng mundo ha. Sana hindi tayo maging parte ng marami ng problema ng mundong ito, kundi maging parte na ng konsolasyon ng ibang tao, lalong-lalo na ng Panginoon. Tayo po ngayon, katulad ng sabi ko kanina, ay nasa ika-6 na araw ng ating pagnonobena para sa mahal na poong Nazareno. Si Ana, hanggang ngayon, nagdadala ng krus para sa atin. Hanggang ngayon, ramdam niya ang bigat ng pagkakasala natin. Hanggang ngayon, nagsasuffer para sa atin. Sana po maawa tayo sa Kanya. Huwag na po nating dagdagan ang bigat ng krus na Kanyang dinadala. Ito po sana, mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Marami ng problema ang mundo. Alam kong marami na ring problema ang asawa ko. Bago pumasok sa bahay ninyo ang mister mo, nakipaglaban na siya sa maraming gera ng mundong ito. Sa pinapasukan niya na trabaho, sa mga kasama niya sa trabaho, sa mga nakasalamuhan niyang tao. Gayon din ang misis mo, ang nanay mo. Marami nang iniintinding problema yan sa pamilya ninyo. Ang kinabukasan ninyo, ang kakanin ninyo, huwag mo nang dagdagan. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, gayon din ang anak mo. Baka may nangbubuli na dyan sa eskwelahan. Baka na-reject na yan ang kanyang kaibigan. Alam kong diringin ng Diyos. Baka iniwan na yan ang kanyang iniibig. Baka hindi yan pinapansin ng kanyang crush. Kung ako'y magtatapat, mayroon na ring mga problema ang anak mo dala ng mundong ito. Huwag mo nang dagdagan. Maging pag-asa na tayo ng ating kapwa, lalong-lalo ng ating mga kasama sa buhay. Ang samo ko, pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo po akong maging liwanag.
sa gitna ng kadilimang bumabalot sa mundong ito, lalong-lalo na sa mundong ginagalawan ko, sa pamilya ko. Maging source nawa ako ng kanilang pag-asa. And yes, kahit napapagod na rin ako, kahit ako mismo mayroong pangangailangan ng affirmation, ng suporta, ng pagdamay ng iba, huwag ko nawang hintayin na pare-pareho kaming masadlak sa dusa, sa kalungkutan, sa takot, sa pag-aalala. Tulungan mo po ako na kahit may pangangailangan din ako, maging source pa rin ako ng liwanag, ng pag-asa, ng konsolasyon ng pamilya ko. Panginoon, nakahanda ako. Kahit mahirap, tulungan mo lang ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Basta huwag kang lalayo sa Diyos. Sa Kanya dapat magmula ang liwanag mo. Upang kahit umaandap-andap na, napapagod ka na, patunay na magningas ito. Upang tayo ay babalik siya. Upang muling pag-alamin ang pag-asa natin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin naman ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pa babayaan ng Panginoon na mamatay ang sinag ng tao nagbibigay ng liwanag sa iba. Masyado ng madilim ang mundong ito. Hindi niya pababayaan ang mga liwanag at mga pag-asa ng iba tulad mo. Basta, huwag kang mawawala ng pag-asa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong manang. Laan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, huwag nawang adlangan ang aming kakulangan, handog namin sa iyo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming laan. Tinig namin ay pakinggan.
sa iyo. Lahat ng ito, buhay ko'y pagarian mo. Maihandog sa'yo, nanimula sa kabutihan mo. Gayunpaman, iyong tanggapin, aking alay papanalin. Walang maihandog sa'yo, nanimula sa kabutihan mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagkapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo, sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leona, aming Papa, Itanis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahan, pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Sa amin na Joyce, Joselito Percy Gautiosa, Miguel Arsenio Sergio Emer, Enrique Rose, Dionga Maria Jose Relito Erickson, Ring, Fredo Mark Ricky, Sally, Rodolfo Alan, Ada Dante, Elsie, Noemi. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, susundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa puso, at ihatid mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa simbahan, hindi ka man masirayan at init
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong suporta, sa mga tinutulong po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Paalala po, bukas, araw ng Martes, January 6, may misa po tayo ng 6 p.m. Ito po ay para makumpleto po yung nobinaryo natin para sa mahal na poong Nazareno. Ay pagdiriwang nga po natin ang kapistahan sa darating na Biyernes. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng pagnonobena. So bukas ang ika-7 para makumpleto, may misa tayo ng alas 6 ng gabi, araw ng Martes, January 6. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last and Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Sleep in our minds and hearts as once they fell at last away. Salamat po.